Ito naman ang ganap ko ng Ramadan serye for today. Yung mga amo ko nagko-communicate na lang kami through WhatsApp dahil hindi na kami nagkikita-kita dito sa bahay. At ang sabi ni amo, gawa daw ako ng honeycomb bread. At ito lang yung pinagawa niya sa akin today dahil kakain sila doon sa brother niya. Doon sila kakain at ito yung dadalhin niyang sweet. So kanina, yung ginawa ko dyan ay dinouble ko yung recipe na nakalagay sa screen. Kasi nga, gumawa pa ako ng pandikoko. So, pareho lang yung recipe na ginagawa ko dyan sa pandikoko or Spanish bread. Pero kung yung gagawin nyo ay itong honeycomb bread lang talaga, ay susundin nyo yung nakasulat sa screen na nilagay ko. Pero kung gusto nyo pang gumawa ng ibang tinapay, ay doblehin nyo yung recipe. I-separate ko yung paggawa ko ng pandikoko nito, pero isa lang yung dough nito ha. Isa lang yung paggawa ko niyan. Separate ko lang yung pag-upload para hindi kayo malito, okay? Sa paggawa ng dough na to ay hindi naman tumaselan talaga na bread. Madali lang talaga to. Ang importante lang talaga nito ay makaalsa ng maayos at hindi expired yung yes. Ang daming nagtatanong bakit hindi daw umaalsa or matigas daw yung kanilang tinapay. So after na knead ng maayos until smooth ay pinaalsa ko yan ng 1 hour, and then after 1 hour ay kinuha ko yung dapat kong kunin dyan enough para makagawa ako ng honeycomb bread. Yung kalahati noon yun na yung pang pandikoko ko. At ito din yung dough ng mini hotdog bread na ginagawa ko. So ang ginawa ko na dyan ay flinatin ko lang yan, and then nag-mold lang ako ng mga small circle. Small kasi honeycomb bread yung ating imomoldi dyan. So, malaki pa yan pag aalsa. Pag gusto nyo naman ng kunting-kunti lang na honeycomb bread, pwede naman yung dough na napaalsa nyo ng 1 hour ay hatiin yun, ilagay nyo lang sa freezer. At yung binalaman ko dyan ay yung square na cream cheese or kiri cheese. Yung square na yan ay hinati ko lang yan ng 4. After naman naglagay ng mga palaman ay babalutin natin yan or ifo-form natin yan ng small balls. Pagkatapos naman yan ibilog ay lagay yan sa baking pan na pa-circle. Maganda kasi tingnan pag pa-circle yan kasi nga honeycomb bread. At bago i-bake, kailangan natin yan paalsahin ng 1 hour again. Importante talaga yung pag-proofing talaga ng maayos ng tinapay para hindi siya matigas. At nagbabrush na ako agad talaga ng milk o di kaya egg wash. Pwede naman egg wash yung gamitin nyo dyan. Sa akin ginamit ko ay powdered milk, tinuna ko ng gunting tubig. Nagbrush ako agad at naglagay ako ng sesame seeds bago ako nagpaalsa ng 1 hour. Para hindi na ma-stress yung ating dough, tuloy-tuloy yung kanyang pag-alsa. Sana all hindi ma-stress. And then, naka-preheat na yung oven sa 325 Fahrenheit bago natin binake. At i-bake natin yan ng 20 minutes. Yung aking oven dyan ay nasa down lang yung apoy. So, after 20 minutes or mga 18 minutes lang i-check nyo. Depende kasi sa heat ng oven. After na bake, ay lagyan natin yan ng honey. Honey dapat yung ilalagay talaga dyan. Pero ang request ni amo ay sugar syrup lang. Pagka doon siya kakain sa kanyang brother or doon dadalhin yung sweets na yan ay sugar syrup lang talaga yung request dahil ayaw ng kapatid niya ata ng honey. So, instead of honey, sugar syrup. Pero dapat talaga ay honey yan. Pero para sa akin, masarap din yan i-glaze ng condensed milk. Tapos, i-dash yan ng cinnamon powder. Masarap din. Nag-try din akong i-serve yan. Gusto din naman nila dito. At sana'y nasundan po ang recipe. Thank you guys for watching.